Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Upright ba tong Six of Cups? Yes, it's upright. Um, Magaan, malapit ang loob mo. Magaan ang loob mo, malapit ang loob mo towards someone, meron kayong soul connection. You feel at home, you feel comfortable, parang at peace, calm, relaxed, at ease, na ang saya mo pagkasama siya na, or kahit sa pakiramdam mo lang, no, kahit pag iniisip mo siya, nakasama mo siya sa imagination mo lang, kahit sa imagination mo lang, ay ang sarap ng pakiramdam mo, ang saya mo, na hindi mo ma-explain kung na ang gaan-gaan sa pakiramdam na ang alam niyo yung pure love, yung naramdaman nyo sa person na yan, pure love and so real and pure and tunay na masaya ka, tunay na happy ka, tunay na comfortable ka, na hindi ka yung nagkakaroon ng anxiety or hindi ka na-stress, parang ang sarap lang sa pakiramdam na nakaka, nakaka, gaan ng feelings. Nakaka, good vibes. Pwedeng ganun na nakaka, nakaka-inspire. Pwede din ganun na it's a positive feeling, guys. There's harmony, balance, and pure love. Yung ganun. Yung ganun ang naramdaman mo. Ganun ang uh, meron sa connection yun ng person mo na yan. Dito ako nag-reading sa loob ng kwarto kasi maingay sa labas. Nadidinig yung music ng ibang bahay kasi pag dun sa labas. Ano pa? Ang ini-embody mo energy ngayon? High Priestess. Malakas yung intuition mo or spiritual ka. You have the key to know or to open the book of hidden knowledge or hidden information. Kasi may libro and may key na malalaman mo yung katotohanan, yung mga naka-hide, no? Yung mga kaalam lang ay may alam sa mga spiritual, yung mga ganun ba? So ikaw may alam ka dahil you have the key to open that hidden knowledge or hidden information, or you can use your intuition or your psychic abilities. Kunwari, medium ka. You can connect with other entities or spirits or angels or kung sino man yung makakonect mo na magbigay sa'yo ng information, na hidden information, hidden knowledge, mga ganyan. So, ayan. And pwede din na manifestor ka with a high priestess na you are manifesting. Meron kang minamanifest. Meron ka bang minamanifest na yun?
Ito yung nauna. Wala naman. Wala. Wow, the Lover's card. Anong meron sa connection yun ng person mo na yan? Na meron kayong soul connection. Anong meron sa connection nyo pa? Ng person mo na yan? Son of Wands and the Magician. Everything is possible. It's really possible na walang imposible na you will be together kasi meron nga kayong soul connection. And yung mawala lahat ng baggage or negativities, any type of baggage, pwedeng resentment or anger, negativities from others, or mga yung mabibigat o yung pabigat, nagpabagal sa mangyaring union sa inyo. Pwedeng ganun ha. You are both capable. You are complete, no? Kana meron kayong yung lahat ng tools para mangyari to. Yung magkaroon ng union sa inyo. Na mawala na yung mga nagpapabagal at yung mga blockage, no, sa inyong connection. So, yan. Ano pa? Or kung merong, with the Ten of Wands and Reverse and the Magician here, kung merong gumagawa ng witchcraft sa inyo na gustong kontrolin or binubusan kayo ng baggage or negativities or kung ano man yan, influences, para mapabagal yung union ninyo, para mapatagal, no? Hindi mo na kayo ma-unite na tumagal ang tumagal, yung magkaroon ng union sa inyo. Ma-release nyo yung baggage nyo na yan. Para magkaroon na ng union sa inyo. Sino ang person mo na meron kayong soul connection with the Six of Cups energy? Sino yan? Six of Pentacles. A generous person. Maaring matulungin na tao to. Charitable. Nagbibigay ito. Hindi ito madamot na klase ng tao, lalo sa mga nangangailangan. Matulungin siya. At marunong to sa sa pagdating sa relationship kasi there's equal give and take, no? When you're in a relationship with this person kasi hindi to selfish. Ano pa nga to, giver, yung ganun. Hindi yan makasarili, hindi yan greedy. Giver pa nga yan eh. Kunwari pagmamahal, napaka generous na person, and also brave kasi merong redo, and pure yung intention niya sa pagtulong, walang kapalit yun, no? Yung binibigay niya, pure yung intention niya, walang kapalit yun, hindi kagaya ng, alam niyo naman, merong tumutulong na may kapalit, yun pala may mas malaki pa yung kapalit na in-expect niya o hihilingin niya, di ba, sa pagtulong niya. May ganung mga klase ng, alam niyo na, tao talaga na may ganon. So, pero tingin ko madalang lang naman yung ganon. Meron talagang ganon, guys. Pero itong person mo, yung pagtulong niya, walang kapalit to, pure, with a white hair, and matapang tong tao na to. So brave and generous and pure. Ayan.
open and clear, balance yung kanyang heart chakra, yung crown chakra niya, at yung solar plexus kasi may golden dyan, and also yung root chakra niya is balance and strong. So, ibig sabihin rooted ng person mo na to din. With the color red, baka magtaka kayo kung bakit ko nasabi. Anong feelings ng person mo na yan sa'yo ngayon? Yung Six of Pentacles na yan. Na person mo. Bakit ba? Six of Wands, King of Wands, and Four of Wands. Kaso lang in reverse tong King of Wands. Feeling secured siya sa'yo, feeling stable. Gusto ka niyang mapangasawa kasi feeling secure siya sa'yo and stable na. Alam niya maging positive with the color yellow here na parang orange. Passionate and positive, parang yellow-orange. And you are guided kasi merong Holy Spirit dito. You are guided to be together. Na feeling niya yung merong equal give and take sa inyong dalawa, no? Kasi merong color green na both of you are generous and brave, and you enjoy or you love giving, or yung nagbibigay sa iba ng pagmamahal man, kahit sa mga animals, no, na you show love to animals. So, yung pagmamahal naman ay hindi lang sa partner or sa lover, no. Pwede mo pagmamahal sa pamilya, yung ganong klase ng pagmamahal. Pwede pagmamahal sa animals, sa kapwa-tao, na kahit hindi mo naman karelasyon na, alam niyo yung nagki-care ka, yung may empathy ka, that's love, no? May empathy ka sa kapwa mo na kunwari mapahamak o na may pinagdadaanan o na kawawa naman, o di ba, kahit masasabi mo na kawawa naman, yung makaramdam ka ng awa. That's love, that's empathy, and yung empathy is connected sa love din yan eh. Kasi kung you don't know how to love, you can feel empathy. Ayan. Kaya nga yung mga psychopath, hindi marunong magmahal yan. Hindi yan sila nagmamahal. Kasi wala yan silang empathy. Ganun yun eh. So, kasi hindi gumagana yung amygdala ng psychopath. Yun sa region part ng brain nila na sa taas ng batok nila. Yun, hindi gumagana yun. Kaya wala, yun ang yung sa empathy, kung bakit nagkakaroon ng empathy yung isang tao or nakakaramdam ng empathy. Yan. Dahil gumagana yung amygdala. Pero kung hindi gumagana, kung yung hindi gumagana yung amygdala, walang empathy yung isang tao. Yun na yung nagiging psychopath ng isang tao. So, with the Four of Wands here, feeling niya, ang saya-saya niya pagkasama ka niya. Ganun ang nararamdaman niya. And you know what? Parang nakakaramdam ng insecurities ng person mo nga lang sa'yo. With the King of Wands. Na-insecure yung person mo. Nakaramdam ng insecurities. 50-50. Mukhang, 50-50. Oo, 50-50. Nakaramdam siya ng insecurities. Kasi, maaring meron ka na wala siya. O maraming meron ka na wala siya. Pwedeng ganun. Na na-insecure siya. Normal lang yun na kung malaki ang differences nyo, makaramdam siya ng ganun. Yung na-insecure siya, pero yung hindi nang harm.
Iba naman yung insecurities na parang inggit, no, na kinukumpara yung sarili. So, same na din na kinukompare niya yung sarili niya sa'yo. Pero magkaiba yun sa insecurity sa ibang tao. Yan naman sa'yo na maaaring naging lover ka na niya, na insecure siya kasi um, alam niyo yung parang kinukumpara niya yung sarili niya sa'yo. Mm, kunwari ay may pera ka kaysa sa kanya, na parang dinadown niya yung sarili niya, na parang ang baba tuloy ng tingin niya sa sarili niya, ganyan ang na-insecure eh. Tapos ang taas ng tingin niya sa'yo na parang hindi kayo bagay, parang ganon. 'Di ba? Ganon na klase ng insecurity itong naramdaman ng person mo sa'yo. Na parang hindi kayo bagay ba? Dahil na-insecure siya na. Lalo na kung malaki yung agwat nyo o malaki yung differences nyo, or kung kunwari mas good looking ka kasi sa kanya, sa tingin niya, no? Kasi ganyan minsan yung isip ng isang tao eh. Uh, Kahit hindi pa yung totoo. Sa isipan niya na kunwari ay mas mapera ka sa kanya na ng ilang times, mga ganun, makaramdam siya ng insecurity. Wag lamang harm, no? Dapat alam natin yung, pero for sure, kasi hindi mo naman siya, hindi ka naman ibang tao, hindi naman mag-iisip na i-harm ka niyan dahil lang sa na-insecure, no? Kaya pag nakaramdam ng insecurity o inggit, ay dapat ay kontrolin yung ganong feelings, yung ganong pakiramdam. Dapat maging matured enough na how to deal with it. Kasi it's negative emotion, thinking, thoughts, ganyan, na hindi dapat yan ang mag-control sa atin. Yung mga negative thoughts, yung insecurities and anger, and yung mga yung jealousy, envy, mga ganyan, no? Yan ang ginagamit kasi ng enemy to control a person's life or yung mind niya, yung thoughts niya, yung feelings niya, no? Namamanipula tuloy ng enemy. Alam niyo na kung ano yung ibig kong sabihin ng enemy, devil, yung mga evil forces. Ayan. Sa medyo clouded pa yung isipan dyan, na parang nahirapan na kontrolin yung kanilang emotion, yung mga ganyan na naramdaman nila at naisip nila. For sure, magkakaroon ng transformation sa inyo as long as you're willing, no, na magbago. So, ayan, parang hindi na kayo nagsasuffer na kunwari kung na-insecure kayo, nainggit kayo. Hindi na kayo nagsasuffer sa ganong feelings at ganong thoughts. Nakakaano yun eh, nakaka-frustrate yun. Sa totoo lang, yung mga ganong nararamdaman. So, at para hindi din kayo nakakagawa ng, alam nyo na, ng ikakasama nyo, ikakapahamak nyo, and yung ikaharm ng iba. Mga ganun ba? Sa mga hindi pa natutunan o hindi pa nakukontrol yung sarili. So, hindi pa na-discipline ba yung sarili ba pagdating sa mga ganyan. Ano ang iniisip ngayon ng person mo na to na si Six of Pentacles? Iniisip ka ba ngayon Six of Pentacles na yun na person mo? Mukhang hindi. Hindi nga. Nabangga dito pero hindi. Pero pag iniisip ka ni Six of Pentacles, ano iniisip niya sa'yo? Upright ba to? Palang pa yan eh. Yeah, it's upright. Eight of Swords. Now, there's restriction. There's blockage. Pag iniisip ka niya, parang may mga nagka-cloud sa isipan nito na parang wala siyang magawa ba? Ganun. Nahirapan siya. Parang wala siyang magawa. Ganun. Pag iniisip ka niya na parang wala siyang magawa na limitado yung galaw niya.
limited na wala siyang magawa. Ganun. Na wala siyang freedom na kung gustuhin ka niyang makasama, kahit gustong-gusto ka pa niya makasama, wala siyang magawa. Hanggang, antay lang siya. Hanggang antay. Hanggang antay ba? Ganun, kasi limited eh. Hindi eh. Hanggang isip na lang siya sa'yo. Nag-iisip. Yes, hanggang dun lang. Na parang limited na hindi siya na wala siyang magawa. Kundi hanggang sa yung pag-iisip na lang sa'yo. Hanggang dun na lang na nag-iisip siya sa'yo. Hanggang sa pag-iisip lang siya sa'yo. Kasi wala siyang magawa. Alam niyo yun? Yung ganun. Kung na-experience niyan na wala kang magawa. So, ganyan yan. Yung person mo na yan. Na parang wala siyang magawa at nahirapan siya. Wala naman kasi siya magawa. Yung parang ganun na. So, ano ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na yan na si Six of Pentacles? Upright ba yung Emperor? Parang hapalang na naman. Upright ba yung Emperor? I just want to make sure. Kasi, Emperor. Gusto ko niya mapangasawa. Kasi alam niyo maging masaya siya. Kasama ka. Pag asawa ka na niya, pag partner ka na niya. Yun ang vision niya. Yung parang goal niya. Yun ang gusto niyang kung sa eagle pa, yun ang gusto niyang ma-catch. No? Yun ang gusto niyang makuha. Mas may agila din yan. Ano pa? Ang message ng heavenly realm sa'yo. Parang, upright pa itong Queen of Swords. In reverse siya. In reverse. Huwag ka daw maglagay ng boundary. Huwag mo daw pigilan yung damdamin mo, yung sarili mo, ng isipan mo. Huwag ka daw maging cold or unemotional pagdating sa person mo na yan. Kasi, huwag mo daw pigilan yung sarili mo na, kunwari, kausapin siya. Kunwari, pagka nagkaroon na ng communication sa inyo, huwag mong turuan yung sarili mo maging cold. Huwag kang magpadala sa takot kasi kadalasan ito kaya naglalagay ng healthy boundary kasi takot na masaktan, di ba? Huwag kang maging cold or unemotional. Yan talaga. At ano pa ang message ng mga angels sa'yo? Knight of Cups and Seven of Wands. I think, pahalang ba yan eh? Upright ba yung Knight of Cups? In reverse. In reverse. I-reject mo ang offer. Maglagay ka ng defense. Offer or sinusuyo sa'yo ng sinusuyo sa'yo ng yung ex mo,
Yung offer sa'yo ng ex mo, reject mo. May ex ka na sinusuyo ka ngayon? O minsan? Oo, parang nagbibig ng pagmamahal, atensyon. Ayan o, sinusuyo ka, reject mo daw yan. Yung nagbibig sa'yo ng atensyon, parang nanlilimos. O nagpapapansin, basta may sinusuyo siya sa'yo, reject mo daw yan. Kasi bakit? Baka sa evil forces yan siya. Sinugo yan siya ng evil forces para ah, i-distract ka, para i-distract, para i-distract ka. Sugo ng evil forces yan. Kasi angel yun ang tinanong natin. No? Sa evil forces yan, kaya reject mo. Yung ex mo na yan, may ex ka na pwede sinusuyo ka o ginagawan ka ng gayuma. Or else ay sinusuyo ka niya gamit yung gayuma or sinusuyo ka niya talaga, no? Ex na malungkot siya, malungkot at parang nagbibeg ng attention mo, pagmamahal mo, parang na left out in the cold. Yung gano'n na parang feeling na abandon ba, gano'n yung naramdaman niya. Sugo ng kadiliman to, yung ex mo na to, kasi hindi lahat ng tao ay alam niyo na, dito sa mundong to, di ba, nasabi ko na yan na, hindi lahat ng tao ay, di ba, may sapanig ng kabutihan, may sapanig ng kadiliman. So, nasa tao na yun kung saan papanig. Pero itong ex mo na to, na sinusuyo ka, pwedeng suyo na gamit yung gayuma, no, na gusto ko niyang pabalikin, or else suyo na sinusuyo ko talaga niya, na nagbibig ng atensyon mo, pagmamahal mo, o kung ano man. I-reject mo to. Baka mini-message ka pa niya, kinukonta ka niya, i-reject mo yan siya. Maging defensive ka sa kanya. Bakit? Sa kadiliman daw to. Tatraidorin ka lang yan. At tatraidorin ka ng, basta sa kadiliman yan siya. Sugo ng evil forces yan. Ito ay collective reading guys ha. Maging defensive ka sa ex mo na yun. Na yung sumusuyo sa iyo yun. Kasi sa evil forces yan siya. Manipulative ba tong ex mo na to? Kasi sa evil forces sa kadiliman. Sa kadiliman daw yun o sa sugo ng kadiliman. Pwedeng manipulative 50-50. Pwede. Pero sa kadiliman, death card. Sa kadiliman yan siya. Bakit sa kadiliman to? Gumagawa ng witchcraft yung ex mo na to na dapat mo i-reject. Yung ex mo na gumagawa ng witchcraft kayo sa kadiliman. Malamang ginagayuma ka din yan. Pwedeng sinusuyo ka niya gamit yung gayuma, witchcraft, or demonyo, o kasi sa kadiliman yan siya. Kaya sabi ni Jesus Christ, huwag kayo gumawa ng witchcraft nung nag-guide sa akin, sa mga lahat ng viewers. Inulit-ulit ko para yung mga hindi nakapanood noon ay ma-inform no, na ganun ang pinaparating ni Jesus Christ. Nung nag-guide, isa yan sa kanyang pinapasabi sa mga lahat ng viewers na huwag kayo gumawa ng witchcraft. Kasi pagsisisihan nyo. Kasi napupunta sa impyerno ang kaluluwa ninyo. So sa mga ayaw mapunta sa impyerno ang kaluluwa, mag-repent, no? Na mga gumawa ng witchcraft. Mag-repent, yun ang ma-advise sa inyo. At magbago na. Anong pagbabago? Tigil nyo na yung paggawa ng witchcraft. Na huwag nyo na ulit-ulitin pa, na huwag nyo na ulitin kahit kailan. Lahat ng klase ng witchcraft. Gayuma man yan, barang kulang, voodoo, o mga sumon-sumo na yan, no, mga ganun. At lahat ng klase ng witchcraft, alam niyo yung witchcraft. Bulong sa picture, palipad hangin, lahat yan witchcraft yan.
Kaya madami sa impyerno kasi diyan pa lang sa witchcraft madami na ang nadadali. Very few nga daw yung nakakasumpungan ng daan, yung narrow path na yan na path papunta sa langit. Kasi, kunti lang ang righteous. Pero yung iba nag-aabang. Siguro yun na yung sa purgatorio, ng day of the judgment. Na, kasi hindi pa yun sure na masave sila eh. Yung mga nasa purgatory. Yung tinatawag na sa purgatorio daw ng mga kaluluwa. Baka may chance pa yung mayon na masave. Yung iba. Mag-ano na lang. Kaya nga pinapanalangin ng mga buhay yung kanilang mga namayapang pamilya na nasa purgatorio. Di ba? Para masave yung kaluluwa. Kasi pwede pa yun ata masave yung mayon. May chance pa yun. Ang pagkaalam ko. Pero yung sa impyerno wala na. Wala nang pag-asa kasi talaga pag sa impyerno ay yun na. Doon na talaga sila. Pero yung mga nasa purgatorio ay may chance pa yun na masave. Ganun. Yung sa langit, yung mga nandun sa langit, very few nga lang daw eh. Mga nasa 5% nga lang out of 100%. Sabi ni Angel Metatron nung tinanong ko. Nung dati pa yun, nasa 5% lang kasi siya ang may hawak ng Book of Life. Book of Life pa yun. Siya may hawak yun eh. Siya ang naglilista pati. Alam ko guys. Kaya, very few lang talaga. Yun na yung sa Garden of Eden. Nandun sa Garden of Eden, yung mga righteous. Yung mga na-save doon sa langit. Yung mga napunta sa langit. Mga righteous yun. Nasa Garden of Eden sila. Ang sarap ng buhay nila doon. Hindi kagaya dito sa lupa na may mga pighati, sakit, paghihirap. Di ba? Nagdurusa pa minsan. Emosyonal ka. Minsan ay sobrang stress ng tao eh. Naka-experience pa ng depression minsan. Pag matindi yung problema. Di ba? Pero kung na-experience ng tao dito sa mundo ay mahirap, no? Mahirap. Kasi hindi naman lahat ng tao ay nag-enjoy sa buhay. Lalo na yung nasa side ng light. Pero yung mga nagbenta ng kaluluwa nila sa devil ay, ayun, puro enjoyment yun. Yun nga lang yung kaluluwa nila ay forever na mapunta naman sa devil. Alam nyo na. Yun nga lang, sa impyerno ang kanilang soul mapupunta. Yun lang. No? Mag-enjoy sila dito sa mundo. Yun nga lang. At puro karangyaan, puro kasiyahan, puro happiness, puro party, enjoy, ganun. Yun nga lang kay yung soul nila ay magdusa naman eternal life. Yun lang talaga. Yun na yung kapalit. So, kung mahirap ang buhay dito sa mundong to, mas mahirap ng ilang times, siguro may 1 million times impyerno. 1 million times ba? As in 1 million times? Tingnan natin. 1 million times. Matindi doon yung pagdurusa ng mga nandun eh. The tower as in, tutupukin ka doon ng apoy pagka nandun yung, diba? As in, apoy yun doon eh. Lake. Ano yun? Lake of fire yun doon eh. Tapos may sulfur pa daw doon. Tingin ko yung bulkan na yan. Yan na yung singaw ng impyerno eh. Tama ba? Singaw ng impyerno yung bulkan na yan. Tama ba? Singaw ng impyerno yung bulkan na yan. Kaya may sulfur na lumalabas dyan. Pero parang mukha pa lang kayo na. Tama ba? Singaw ba ng impyerno yung bulkan? Mukhang hindi naman. Ewan ko. Parang doon sumisingaw. Palang pa yun eh. Pero alam ko talaga guys, sa ilalim ng lupa yung impyerno.
Sa ilalim ng lupa yan. Saan ba yung mga devil? Saan yung Kasi sa ilalim sila ng lupa. Doon yan sila sa ilalim ng lupa, guys. So, nandyan yan sa ilalim, di ba? Sa I believe in God na prayer, no? Si Jesus Christ ay nag-descend daw sa impyerno, no? Sa ilalim ng lupa yun, descend di ba? Tapos umakyat sa langit, galing sa impyerno. Kasi siguro binisita niya yung mga kaluluwa doon, o tiningnan niya muna yung impyerno, o dumaan muna siya doon, kung ano man. Dumaan muna siya doon sa impyerno. Tapos, umakyat na siya sa langit. So, ganun. Kasi, ganun ang tao Mamamatay talaga ang kataong lupa. Yung matitira ay kaluluwa. Tapos yung kataong lupa ay maging ma-decompose yan. Maging balik na sa likabok o sa lupa. Diba? So, ganun. Kasi gawa sa lupa ang tao. Yung katawan ng tao. So, ayan. So, yun ang sinasabi ng anghel dito, ng mga angels, na iwasan mo to. Kasi sa sugo ng evil forces yan, o ng kadiliman yan, yung ex mo na to, na nagbibig ngayon ng atensyon, pagmamahal, o maring may offer to sa'yo, inoferan ka niya, may sinusuyo ka niya, maging defensive ka. Kasi, traidor ba yan? Traidor ba yung ex mo na yan na dapat mong i-reject yung offers niya? O, traidor yan. Kasi nga, sa kadiliman at gumagawa ng witchcraft yan. Malamang ginagayuma ka pa niyan. Ay, traidor nga daw yan. Superior pati. Sa traidor yan. Sabi, traidor daw yan. Oh my gosh. So, see? Sana magbago tong ex mo na to. Kahit pa paano natigil niya na yung kanyang mga ginagawang witchcraft. Mag-repent at magbago na. No? Para hindi mapunta sa impyerno yung kaluluwa niya. Kawawa naman siya. Diba? Kung mapunta sa impyerno yung kaluluwa niya. Kasi eternal life na yun Ano yung nais sabihin sa'yo nitong person mo na nag-embody ng 6 of Pentacles na yan? Ano pa yung gusto niya sabihin sa'yo? O nais niya sabihin sa'yo? Upright ba tong Queen of Pentacles? Hindi. Queen of Pentacles in reverse. Unstable, ungrounded, hindi siya komportable, yung situation niya ngayon, parang hindi siya buo, hindi siya buo, kasi parang separated yung mga ganito or hiwalay, o basta hindi siya buo, no? Hindi siya okay. Maring may na-experience to, o may dinadanas, or pwedeng dumadanas ng financial crisis or emotional crisis. Pwedeng ganun, may ganun. Naging emotional siya, pwedeng ganun, no? Or may pinagdadaanan, sabihin na natin ganun. Ano bang gusto mangyari nitong person mo na to na naging body ng 6 of Pentacles? The will. Nabangga pa nga dito, pero I'll take it as upright. Parang pahalang pa siya, guys, pero I'll take it as upright. Yan na yung ibig niyang sabihin.
mag-umpisa na ang swertihin kayo. Ganun ba yon? Yes. Na mag-umpisa na swertihin kayo na magkaroon ng union sa inyo. O kung alam niya nakatadhana kayo, kunwari nakatadhana kayo at alam niya nakatadhana kayo, no? Na mag-umpisa na ang destiny nyo, yung nakatadhana sa inyo na ma-unite kayo, na mag-umpisa na swertihin kayo na ma-unite kayo, na magkaroon ng reconciliation sa inyo, at union, at balance. Yan. Na you will be together na as mag-partner, as mag-lover. Ganon. Ano yung feelings ng ex mo na to? Malaman. Feeling abandon, nasasaktan. Sa'yo, baka gusto mong malaman itong i-reject mo na ex mo, anong feelings niya sa'yo ngayon. Pero tatraidorin ka daw niyan. Ay, porsigido talaga siya sa'yo, guys. Porsigido, so determined. Buo yung loob niya na ipursu ka. Pero wag ka magpadala. Kasi sugo ng kadiliman yan. Inuudyo ka ng kadiliman yan. Susulsulan niya. Sige, ano mo yan, yung pursue mo na yan. Gawin mong lahat. Makuha siya. Ganun. Tapos sa traidorin ka niya. Ganun. So, ibig sabihin, hindi talaga siya mapagkatiwalaan. Sa kadiliman kasi. Pero sana magbago yung ex mo na yan para masave pa yung soul niya. Mag-repent at magbago. Kawawa naman kasi kung ano, diba? Eternal life na yun Oh. Kaya may mga pinadala dito na mga yung tinatawag na sugo. Mga ganun. Mga messenger. Messenger. Para ma-save pa yung mga souls ng mga pwede pang ma-save na mga willing magbago, mag-repent, magbago. At yung kagaya ni si Enoch. Pero nung unang panahon pa yun ewan ko kung ano yung mission nun, kung bakit pinanganak bilang tao yun si Enoch. Pero nung namatay si Enoch, yun na yun si Angel Metatron ngayon. Balik na naman siya sa kanyang posisyon sa langit. Sa kanyang ginagampanan dun sa langit. So, yan. Ito na lamang guys for collective reading.